Kabanata 411. Kulutoy, hindi kita bibigyan ng mukha. Ngumuso si Eric at biglang gumalaw na parang isang matulin na cheetah, inaatake si Kulutoy. Sobrang bilis. Ang Diyos ng digmaan ay kahanga-hanga. Bulalas at pinuri siya ng karamihan. Mukhang masaya si Nicole. Walang duda na hindi maiiwasan ni Kulutoy ang pag-ataking ito. Umiling si Mark at bumantong hininga. Ayaw na niyang manood. Gayunpaman, labis na nagulat si Kulutoy sa sandaling ito. Noong nakaraan, kapag nakita niyang ipinakita ni Eric ang kanyang kakayahan, pakiramdam niya ay kasing bilis ng kidlat si Eric, at hindi na talaga kayang makipagsabayan ng kanyang mga mata. Ngunit ngayon, sa kanyang mga mata, ang mga galaw ni Eric ay sadyang mabagal. Nang makitang nagmamadaling lumapit si Eric, nakaramdam pa siya ng kaunting pagkainip. Sa mata ng lahat, si Eric ay lumapit kay Kulutoy sa isang iglap at sinuntok ang kanyang ibabang panga ng isang kamaong bakal. Ang mga kompetisyon ng mga espesyal na sundalo ay karaniwang mga tunay na espada at sibat, at wala silang pakialam sa kanilang nararamdaman. Maraming tao ang tumingin kay Kulutoy, na nagpapakita ng pakikiramay o nalulugod na mga ekspresyon. Parang madidislocate ang kanyang baba sa susunod na segundo. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, kumislap ang figure ni Kulutoy at naiwasan niya ito. Imposible. Nabigo si Eric at nakaramdam ng hindi kapani-paniwala sa kanyang puso. Hindi dahil hindi pa siya nakaaway ni Kulutoy noon. Si Kulutoy ay madalas na natamba sa isang galaw, na kasing simple ng pagtapak sa isang langgam. Ito ay isang aksidente. Mabilis na kumalma si Eric at mapaglarong tumingin kay Kulutoy. Ang swerte mo. Sa susunod, hindi ka na maswerte. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay marahas na nagkontrata. Si Kulutoy, na nakatayo doon, ay biglang nawala. Ang bilis nito. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Eric at naging alerto. Nang malapit na siyang umiwas, nagmula sa likuran niya ang pangungutya ni Kulutoy. Masyado kang mabagal, God of War. Isang suntok ang damapo sa kanyang likuran. Dirdiretsong lumipad palabas si Eric. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ang nakapalibot na mga espesyal na puwersa ay nakakita lamang ng isang figure na lumipad at hindi sinasadya na naisip na ito ay si Kulutoy. Hahaha, lumilipad yang batang iyon. Ang Diyos ng digmaan ay ang Diyos ng digmaan. Hayaang lumipad sa langit ang malambot na itlog na iyon sa isang hampas. Sa oras na ito, mahina ang boses ni Kulutoy, ano? Gusto mo bang maranasan ang kasiyahan sa paglipad? Kung ayaw mo, tumahimik ka. Nang makita nilang si Kulutoy ang nakatayo sa iisang lugar, lahat ay natigilan. Sa kabilang panig, lumipad ng 10 metro si Eric bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Ubo-ubo. Pilit siyang tumayo. Nang makadalawang hakbang pa lang ay tumalsik siya ng isang subo ng dugo at muling lumuhad sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat na parang nakakita ng multo. Tinalo ni Kulutoy, ang walang kabuluhan, si Eric. Ang pinaka-imposibleng bagay ay nangyari. Tumaas baba ang tunog ng hingal. Naging puppet ang lahat. Natahimik ang buong kampo ng militar. Dilat na dilat ang magagandang mata ni Nicole. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang maliliit na kamay at nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Hindi banggitin sina Mark at Marquez, lalo na si Marquez. Alam na alam niya kung gaano kawalang silbi ang mga kasanayan ni Kulutoy, ngunit ang huling buntot na sundalong ito ay laging natatalo sa kanyang harapan. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Bulong niya, kumikislap ang mga mata niya sa nakakalokong emosyon. Sinulyapan ni Kulutoy ang karamihan at mahinahong sinabi, sa hinaharap, sa mga espesyal na puwersa, kung sino man ang manggahas na pagtawanan ako. Tinuro niya si Eric. Ito na ang ending. Kasabay nito, lumapit siya kay Lito at magalang na binati ito. Mag-ulat sa Hero Squad, kumpletuhin ang misyon. Oo. Tumanggaw si Lito na may nasisiyahang ekspresyon. Ang resulta na ito ay hindi inaasahan sa lahat. Matapos mapakain ng Mero Cleansing Pill, ang katawan ni Kulutoy ay muling isinilang. Hindi naman exaggeration na tawagin siyang malabakal. Bagamat malakas si Eric, katawang laman at dugo pa rin siya. Kung ikukumpara kay Kulutoy, para siyang bisikleta at super sports car. Gaano man kahusay ang bisikleta, hindi ito kapantay ng mga sports car. Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon sa mata ng lahat nang tumingin sila kay Lito at sa iba pa. Mula sa paghamak at pangungutya hanggang sa kuryosidad, sorpresa, sindak, at inggit. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Lito ay lumapit kay Eric at iniunat ang isang kamay. Dragon Squad, welcome to join. Bahagyang natigilan si Eric at nagtatakang tumingin kay Lito.
Naroon lamang ang init at sigasig sa mga mata ni Lito, nang walang anumang puot o pagkasuklam. Hindi ka ba galit sa ginawa ko sa'yo noon? He blurted out subconsciously. Ngumiti si Lito. Inosente ang mga hindi nakakaalam. Tanungin kita, willing ka bang sumali sa Shaolong Squad ngayon? Oo, Kapitan. Si Eric ay hindi isang taong mabagal. Siya ay isang taong may dugong bakal na nagmamalasakit lamang sa malakas. Para naman kay Lito, siya ang handang magpasakop. Hinawakan niya ang kamay ni Lito at tumayo. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Tila mahal nila ang isa't isa. Okay. Kumuha si Lito ng puting tableta at sinabing, kainin mo ito. Natigilan si Eric. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang tableta at nilagok iyon. Sa isang iglap, isang mainit na pakiramdam ang pumasok sa kanyang tiyan sa kahabaan ng kanyang lalamunan. Maya-maya, nawala na ang sakit sa likod niya. Hindi lamang iyon, ngunit naramdaman ni Eric ang buong lakas na parang puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Nabigla siya. Ang isang maliit na tableta ay may napakahimala na epekto. Sa ilang sandali, lalo siyang naging interesado kay Lito, at mas gumagalang sa kanya. Pak! Siya ay labis na nasasabik at binigyan si Lito ng isang military salute. Captain Argel, hindi ba 5 miyembro ng Valiant Dragon Squad? May natitira pa. Mag-a-apply ako. Biglang humakbang ang isang espesyal na sundalo at sumigaw. Ang pangungusap na ito ay pumukaw ng 1,000 alon, at higit sa 100 tao ang biglang kumuulo. Ako din. Huwag mo akong awayin. Dapat sumali ako. The last place is mine. Kung may maglakas loob na makipagkompetensya sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Itinulak at tinulak ng lahat si Lito, pinalibutan siya ng mahigpit. Kung ikukumpara sa nangyari 10 araw na nakalipas, ang eksenang ito ay parang yelo at apoy. Si Lito ay mukhang walang magawa. Ang grupong ito ng mga espesyal na puwersa ay napakasigla na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sige, bumalik ka na sa team. Sigaw ni Vice Captain Marquez na may napakaseryosong mukha. Ang lahat ay maaari lamang na bitiwan si Lito at bumalik sa koponan. Lumapit si Marquez kay Lito, at ang kanyang mga mata ay medyo nasasabik. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, well. Lito, nakikita mo ba kung makakasali ako sa Shaolong Squad? Puff! Aside, hindi napigilan ni Arthur na matawa. Hindi niya inaasahan na maging si Kapitan Wang ay sabik na maging subordinate ni Lito. Ang ibang mga sundalo ng espesyal na puwersa ay labis na hindi nasisiyahan. Captain, your use power for personal gain. Ayaw mong mag-apply kami, pero ikaw mismo ang nag-apply. Tama. Dapat patas ang laban ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sundalo ng espesyal na puwersa ay nais na maging mas malakas. Sa oras na ito, sino ang mag-aalaga kung ang kapitan ay isang kapitan o hindi? Namula si Marquez at nagkunwaring hindi narinig ang mga reklamong ito. Wala siyang choice. Ang pagkilos ni Kulutoy ngayon ay nakakagulat na kahit siya ay naiinggit. 10 araw ay talagang magpapahintulot sa isa na sumailalim sa gayong matinding pagbabago. Si Lito na ito ay isang henyo lamang, isang immortal. Kabanata 412. Sa pagtingin sa magulong eksena, walang choice si Mark kundi ang tumayo at seryosong magsabi, manahimik, si Lito ang mamamahala sa pag-aayos ng Dawn Dragon Squad. Pagkatapos noon, makahulugan niyang tiningnan si Lito. Siyempre, naunawaan ni Lito ang ibig sabihin ni Mark. Gusto niyang sumali ang kanyang apo, si Nicole Chin, sa Shaolong Squad. Sa ngayon, I don't intend to recruit more people. The remaining place should be vacant for now. Ngumiti si Lito at sinabi. Hindi inaasahan ni Mark na hindi siya bibigyan ng mukha ni Lito. Bagamat hindi siya masaya, wala siyang pagpipilian. Para kay Nicole, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Si Lito, ang bastos na iyon, ay talagang may ilang kasanayan. Nanalo talaga siya. Humph! Na-offend mo ako. Hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Maghintay ka lang. Ngumuso siya, pinilipit ang maliit na baywang, at umalis. Nang marinig ng karamihan na si Lito ay hindi magre-recruit ng mga tao sa ngayon, lahat sila ay labis na nadismaya at nagbuntong hininga. Bumalik sa resting tent, kinuha ni Lito ang kanyang telepono. Logically speaking, hindi pinapayagang magdala ng mobile phone dito, ngunit espesyal ang pagkakakilanlan ni Lito, kaya binigyan siya ng pahintulot ni Mark. Nitong mga nakaraang araw, naging abala siya sa pagsasanay kay Kulutoy at sa iba pa, at naka-off ang kanyang mobile phone. Pagbukas pa lang niya, may 100 dagdag missed call na bumungad. Karamihan sa kanila ay nagmula sa hindi kilalang numero. Napangiti ang mga labi ni Lito. Nang hindi man lang nag-isip, alam niyang si Lisa iyon. Hindi niya ito tinawagan pabalik.
Sa pagkakataong ito, nakita niyang muling tumawag ang kanyang ate. Agad siyang tumawag pabalik. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot ni Chenner ang telepono. She said in a kiketist voice, "Kuya, masaya ka bang pumunta sa Jiangnan? Ang tagal mo na ring hindi bumabalik. Miss na kita." Chenner, may ginagawa ako dito at hindi na ako makakabalik pansamantala. Ingatan mong mabuti ang sarili mo. Nang marinig niya ang malutong na boses ng kanyang nakababatang kapatid, ang ekspresyon ni Lito ay agad na naging malumanay. Maging ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang naglabas ng ngiti. Sa oras na ito, narinig ni Lito ang ingay mula sa telepono, at ang ilang mga tao ay nagsasalita tungkol sa wikang banyaga. "Chenner, nasaan ka?" tanong niya. "Well, I was going to tell you that I'm going to visit Thailand with my classmates during the holiday." Kumunat ang noo ni Lito at nagtanong, "Ginagawa mo ba ito ngayon?" "Oo, ang saya dito." Biglang sumigaw si Chenner, "Hindi na kita kakausapin. Nauubusan na ng baterya ang phone ko. Mamaya na lang kita kokontakan." Nang marinig ang abalang tono mula sa telepono, walang magawang umiling si Lito. May utang na loob talaga siya sa batang babaeng ito sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga sumunod na araw, naghanda si Lito ng paraan ng paglilinang at ibinigay ito kay Eric. Pagkatapos, gagamitin niya ang Mero Cleansing Pill para hayaan siyang maipanganak muli. Sa araw na ito, biglang lumapit sa kanya si Mark. "Lito, may apurahang gawain para sa Shaolong Squad." Nagtaas ng kilay si Lito. Hindi niya akalain na ganito kaga. "Master Chin, gaya ng sinabi ko, responsibilidad ko lang na sanayin ang mga miyembro ng team ko. Pero hindi ako interesado sa ganito." Si Mark ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. "Hindi mo ba kayang gawin ito para sa akin? Ang gawaing ito ay hindi maliit at napakahalaga sa amin. Mangyaring gawin ito sa iyong sarili." Pagkatapos noon, naglabas siya ng litrato. Casual na sinulyapan ni Lito ang larawan, at ang kanyang mga mata ay agad na naakit ng isang bagay dito. Ang larawan ay kinuha sa isang kagubatan. Mayroong isang lugar ng pagmimina sa loob, na lahat ay mga ore na kumikinang na may madilim na lilang kinang. Sila ay nakasisilaw at kahanga-hanga. Ito ba? Agad na napukaw ang kanyang interes. Dahil nakilala niya sa isang sulyap na ito ay isang uri ng mataas na uri ng espiritual na bato na lumitaw noong sinaunang panahon, ang Purple Divine Jade. Hindi niya lang inaasahan na umiral pala ito sa modernong mundo na may manipis na spiritual chi. Nang makita ang interes ni Lito, agad na sinabi ni Mark, ito ay mula sa Myanmar. Sinasabing mayroong kamangha-manghang bagay sa malalalim na kabundukan at mga lumang kagubatan malapit sa hangganan. Ito ang uri ng mineral na nasa larawan. Hindi namin alam kung anong uri ng paggamit ng mineral na ito sa ngayon, ngunit ayon sa ulat, lahat ng gobyerno, Burma, at mga magsasaka mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagmamadali patungo sa lugar na ito. Mula dito, maaari nating hatulan na ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa paglilinang. Magpapadala tayo ng isang matandang propesor upang tingnan kung malalaman niya ito. But along the way, many desperate criminals are going for this thing. It's very dangerous, so I want to ask you to escort the old professor to complete this research task. Dahil doon, tumingin si Mark kay Lito na may nagsusumamong mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong tumango si Lito. Okay, gagawin ko ang gawaing ito. Talaga. Ang galing. Bilisan mo at maghanda. Magsama ka pa ng ilang tao. Isang oras na lang aalis na tayo. Tuwang-tuwa si Mark. Sa huli, si Arthur lang ang pinili ni Lito para sundan siya. Nagsasanay pa rin si Eric, habang sina Kulutoy at Mon ay labis na hindi nasisiyahan at gustong lumabas kasama si Lito. Umiling si Lito. Ang pinakamahalagang bagay sa paglalakbay na ito ay ang manatiling mababang profile. Hindi magandang bagay na magkaroon ng masyadong maraming tao. Manatili dito at alamin ang paraan ng paglilinang na ibinigay ko sa iyo. Ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Nang marinig ito, tumahimik sina Kulutoy at Mon. Si Lito at Arthur ay nagpalit muna ng damit ng mga ordinaryong tao, at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa paliparan. Pagdating nila sa airport ay nandoon na ang professor at ang dalawang katulong niya. Pagkatapos ng isang round ng pagpapakilala, nalaman ni Lito na ang apelyido ng propesor ay Shan. Nag-specialize siya sa chemistry at bihasa rin sa chemistry, kaya naman napili siya bilang propesor. Ang kanyang dalawang katulong ay mga kabataan sa edad na 30. Ang isa ay si Patpat Song, at ang isa ay si Patpat Hee. Pareho silang nakasuot ng salamin at nakasuot ng maayos. Nang sasakay na sila sa eroplano, tatawid na sina Lito at Arthur, ngunit pinigilan sila ni Professor Shan.
Teka, may ibang hindi pa dumarating. Sa sandaling ito, tumingin siya sa isang lugar at sinabing, parating na. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay sa direksyon na iyon. Tumingin si Lito at nakita ang apat na tao. Ang isa ay isang binata, ang dalawa ay mga batang babae, at ang isa ay isang kulubot na matandang lalaki na may masiglang hakbang. Ang binata at babae ay nakasuot ng mga sikat na tatak. Mukha silang mayaman. Obviously, galing sila sa mayamang pamilya. Bakit ang daming tao? May grupo ba ng mga turista? Kumunat ang noo ni Lito. Dapat malaman ng isa na ang paglalakbay na ito ay dapat na low-key. Ang mas kaunting mga tao doon, mas mabuti. Dahil dito, apat na tao ang direktang dumating. Nagmamadaling itinaas ni Professor Shan ang kanyang hintuturo at hiniling kay Lito na bumulong. Nakita mo ba ang babaeng iyon? Galing siya sa kabiserang lungsod at may espesyal na background. May impormasyon siya tungkol sa lugar ng pagmimina. Gusto naming hanapin ang ore, kaya umaasa kaming lahat sa kanya. Ang tinutukoy ni Professor Shan ay isa sa dalawang batang babae. Napakaganda ng dalaga. Siya ay may maputi na balat, malalaking mata, mataas na ilong, puting windbreaker, at isang pares ng maliit na leather boots. Maganda ang ugali niya. Pagkadating nilang apat ay saglit silang nagpakilala. Ang pangalan ko ay Yi Feng. Sabi ng magandang dalaga at tinuro ang katabi niya. Ito ang dalawa kong kaibigan, si Martha at Sonny Pang. Ito si Mr. Chen. Masyado kayong marami dito. This is not a trip. Bakit ang dami mong kaibigan? Sabi ni Lito. I'm sorry. Mas maganda kung maraming tao sa labas. Sabi ni Yi na may magandang asal ng ngiti. Malinaw, nag-aalala siya tungkol sa paglalakbay kasama si Professor Shan at ang iba pa. Anak, bakit mo kinakausap si Yi? Tumayo si Sonny at tinitigan si Lito ng may paghamak. Ilang tao ba tayo dito? Anong karapatan mong pakialaman kami? Sino ka sa tingin mo? Kabanata 413. Ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay hindi maliit. Kung mas kaunti, mas madali itong lumipat. Hindi magandang bagay na mas maraming tao. Matiyagang sabi ni Lito. Kung noon lang, baka sinampal ni Lito si Sonny, na napakayabang. Ngunit ngayon, kailangan niyang umasa kay Yi upang mahanap ang lokasyon ng mineral, kaya nagligtas siya ng ilang mukha para kay Sonny. Haha, ano ang malaking bagay? Hindi ba't hangganan lang ng gitnang Burma? Ngumisi si Sonny, ibinulong ang kanyang manggas, at ipinakita ang kanyang mga kalamnan. Nasa akin ang kaligtasan nila. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ng masama si Lito. No wonder you're so timid. You're as weak as a chicken. You can be blowing down by a wind of wind, right? Ano bang pinagsasabi mo? Nang marinig ito, nabalisa si Arthur. Itinaas niya ang kanyang kamao at akmang hahampasin si Sonny, ngunit pinigilan siya ni Lito ng isang tingin. Well, dahil confident ka, good luck. Ngumisi si Lito, tumalikod, at umalis. Anong pinagsasabi mo? How dare you? Inilibot ni Martha ang kanyang mga mata kay Lito at ngumuso ng mapang asar. Sinabi ni Sonny nang may kawalang modo, gustong ipakita ng taong iyon, ngunit natakot siya sa aking mga kalamnan. Hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Isa siyang duwag. Tama. Sino ang taong iyon? Hindi naman siya mukhang lalaki. Napakababa niya kay Kuya Sonny. Tumingin si Martha kay Sonny nang may paghanga. Gayunpaman, ang mga mata ni Sonny ay nakatuon kay Yi. Bahagyang kumunat ang noo ni Yi na parang may iniisip. Hindi na siya nagsalita pa at sinabi na lang niya, let's go. Nauna sa paglalakad sina Arthur at Lito. Teacher, masyado nang lumayo ang batang iyon na pinangalan ng Sonny. Bakit kailangan mong magtiis? Pindutin mo lang siya. Malungkot na tanong ni Arthur. Umiling si Lito at mahinang nagsabi, nandito tayo para tapusin ang ating misyon. Sa iba pa, hanggat hindi siya lumalampas, wala akong mood na magmalasakit. Tumango si Arthur na may kalahating pag-unawa. Di nagtagal, dumating ang eroplano sa isang lungsod sa timog kanluran ng Tower Country. Si Lito at ang kanyang mga kasama ay sumakay sa isang malayuang bus at nakarating sa hangganan ng gitnang Burma. Ang ganda ng tanawin dito. Isa itong tourist attraction, at maraming turista. Gayunpaman, wala sila sa mood na pahalagahan ito. Naglakad sila patungo sa kailaliman ng kagubatan, mabilis na nakasakay. Sa daan, si Sonny ay palaging gumagawa ng gulo para kay Lito ng sadya o hindi sinasadya, o minisyon siya ng ilang salita. Inisip lang ni Lito na wala lang. Hindi nagtagal, dumidilim na, at lalong naging mapanglo ang paligid. Halos walang turista. Sa sandaling ito, may sumigaw ng tulong mula sa gilid. Tulong! Paparating na ang mga magnanakaw.
Si Marta ang unang huminto. Kanina lang ba may tumawag ng tulong? Huminto si Yi at tumango. Sa tingin ko, narinig din ni Professor Shan at ng kanyang dalawang katulong ang boses. Mukhang may nanganganib talaga. Hindi natin siya mapapanood na mamatay. Humakbang si Sony na may matuwid na tingin. Kumunat ang noo ni Yi at sinabing, pero delikado ba ito? Hindi tayo pamilyar sa lugar. Tinapik-tapik ni Sony ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala. Makakaasa ka sa akin. Lalaki ako. Paano ako mapipikon sa oras na ito? Si Kuya Sony ay isang mabuting kaibigan ng hustisya. Tuwang-tuwang sabi ni Marta. Naramdaman din ni Yi na hindi masama si Sony, kaya hindi niya maiwasang mapasulyap sa kanya. Ang mga tinging ito ay nagparamdam kay Sony na parang lilipad na siya. Nang ang lahat ay pupunta na upang iligtas sila, narinig ang malamig na boses ni Lito. Ipapayo ko sa iyo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Hoy, hindi ka ba masyadong cold-blooded? Galit na sabi ni Marta na may hitsura ng panghahamak, kung ninakawan ka, ayaw mo bang may magligtas sa iyo? Paanong mabibitawan ni Sony ang ganitong uri ng pang-iinsulto kay Lito? Ngumisi siya at sinabing, anak, lalaki ka ba? Umatras ka sa ganitong oras. Mas malakas ang mga babae sa'yo. Sa oras na ito, kahit si Professor Shan at ang kanyang dalawang katulong ay minamala si Lito. Sinabi ni Professor Shan sa tono ng isang matanda, Lito, buhay ng tao ang nakataya. Hindi ito magtatagal ng mahabang panahon. Sa tingin ko mas mahalaga ang magligtas ng mga tao. Naisip niya na sa kanyang katayuan bilang isang matandang propesor, magiging mas mabuti ang ugali ni Lito. Haha, pag hindi ka nakinig sa akin, magsisisi ka. Ngumisi si Lito. Hoy, isa kang sundalo. Paano mo makakausap si Professor Shan ng ganito? Isa siyang National Treasure Professor. Sa kanila, galit na sumigaw ang assistant na si Patpat. Anong problema naming mga sundalo? Ano ang pinagsasabi mo? Ayaw ni Arthur na marinig iyon, kaya humakbang siya at sinubukang makipagtalo. Pinigilan siya ni Lito at umiling sa kanya. Humph, dalawang magaspang na matandang lalaki. Inilibot ni Patpati ang kanyang mga mata kina Lito at Arthur. Sa kanyang opinyon, siya ay isang akademikong estudyante, na higit na marangal kaysa sa mga ignoranteng sundalong ito. Nang makitang medyo matigas ang kapaligiran, sinabi ni Yi, kung ganoon, bumoto tayo ng nakataas ang ating mga kamay. Ang mga sumasang-ayon na iligtas ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Maliban kina Lito at Arthur, ang iba ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Okay, let's go and save them. Hindi man lang tumingin si Yi kay Lito. Sinundan niya ang direksyon ng boses kasama ang iba. Guro, bakit ayaw mo siyang iligtas? Si Arthur ay interesado kay Lito. Sa mga normal na panahon, kapag ang kanilang mga sundalo ay nakatagpo ng ganoong sitwasyon, tiyak na itataya nila ang kanilang buhay at sila ang unang sumugod upang iligtas ang mga tao. Ngunit hindi nagbigay ng utos si Lito, kaya hindi kumilos si Arthur sa kanyang sarili. Malamig na tumingin si Lito. Maraming makapangyarihang karakter sa kagubatan na ito, at ang aura sa direksyong iyon ay lubhang kakaiba. Natatakot ako na ang mga bagay ay hindi simple. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Malalagay ba sa panganib si Professor Shan? Sabi ni Arthur na may pag-aalala. Humakbang pasulong si Lito. Tere na at tingnan natin. Nang makalapit ang grupo ng mga tao, nadatnan nila na sa isang maliit na open space, isang malaking lalaki na may dalang kutsilyo ang akmang babuhitin ang isang matandang babae na may dalang basket. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. May isang matandang lalaki sa aking pamilya na kalahating paralisado. Lumuhad sa lupa ang matandang babae at umiyak. Tumigil ka na. Ilabas mo lahat ng meron ka. Umungol ang tulisan. Wala akong pera. Tignan mo ako, nakasuot ng ganito. Paano ako magkakaroon ng pera? Binata, bitawan mo ako. Habang nagsasalita ang matandang babae, patuloy itong nakayuko. Humph, wala kang pera. Aba, sasaksakin kita hanggang mamatay at tingnan mo kung may pera ka. Galit na sabi ng bandido. Itinaas niya ang kutsilyo sa kanyang kamay at sinaksak iyon patungo sa puso ng matandang babae. Tumigil ka. Sumigaw si Sony at lumakad sa magandang paraan. Originally, medyo nangangamba siya, pero nang makakita siya ng bandido, buo na agad ang loob niya. Kung tutuusin, napakarami nila, at madali para sa kanila na makitungo sa isang magnanakaw. Sino yan? Puno ng guilt ang mukha ng bandido. Nang makita niya ang siyam na tao na papalabas ng kakahuyan ay agad na nagbago ang mukha niya. Who dares to meddle in other people? Hindi ako bulag. Mabangis ang mukha, hinawakan niya ang kutsilyo at gumawa ng ilang gesture sa harap niya.
Haha, how dare you threaten me with such a piece of trash? Ngumisi si Song at humakbang pasulong. Binigyan niya ng isang magandang sipa, pinalipad ang hawak ng tulisan. Klang! Nahulog ang kutsilyo sa lupa. Old woman. Ang swerte mo ngayon. Nakita ng bandido na hindi maganda ang sitwasyon. Dalubhasa sa martial arts ang kabilang partido, kaya hindi man lang siya nag-abalang kunin ang kanyang kutsilyo. Gamulong siya at gumapang, nawala kaagad sa masukal na kagubatan. Hindi nila siya sinundan. Kung tutuusin, gusto lang nilang iligtas siya. Little handsome boy, thank you. You are so powerful na hindi mo kayang talunin ang mga bandido. Nagpapasalamat na sabi ng matandang babae kay Sony. Walang pakialam si Sony sa opinyon ng matandang babae. Ginawa niya ito upang madaman ni Yi na siya ay isang pag-iral at gawin itong katulad niya. Oo naman, tumingin si Yi kay Sony ng may pagpapahalaga. Sony, maganda ang ginawa mo ngayon. Tuwang-tuwa si Sony, ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado at mayabang na sinabi, wala lang. Magnanakaw lang siya. Napakahina niya. Wala akong pakialam kung may 10 pang bandido. Sa oras na ito, tumingin siya kay Lito at Nishan, anak, hindi mo ba sinabi na pagsisisihan namin ito? Ano pa ang gusto mong sabihin ngayon? Ang duwag ay duwag. Huwag kang magkunwaring seryoso. Tiningnan din ni Martel si Lito. Katulad mong sundalo. Nakakahiya maging sundalo. Sa mga mata ni Lito, ang mga taong ito ay mga tulala. Hindi siya mapakali na mag-aksaya ng hininga sa mga ito. Kabanata 414. Nang makitang magkakaroon ng isa pang labanan, nagtanong si Yi, Ma'am, saan po kayo nakatira? Ngumiti ang matandang babae at sinabing, malapit lang ako nakatira at nagpapatakbo ng isang maliit na hotel kasama ang aking asawa. Siya nga pala, nandito ka ba para maglakbay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay ko ngayong gabi at hindi kita singilin? Sa oras na ito, medyo huli na, at mas pagod ang lahat. Nang marinig nila ang sinabi ng matandang babae, medyo naantig sila. Kung ganoon, guguluhin kita. Tumingin si Yi kay Professor Shan, na tumango at sinabing, okay, isang araw na tayong bumabiyahe. Sa tingin ko, pagod na ang lahat. Tara na. Tumingin muli si Yi kay Lito. Bagamat hindi niya masyadong gusto si Lito at nadama na siya ay walang malasakit at mayabang, humingi pa rin siya ng payo sa kanya. Hindi ka rin pupunta. Walang pakialam na sabi ni Lito. Anak, kung hindi tayo tutuloy sa inn, kailangan pa ba tayong magpalipas ng gabi sa ilang? Malamig na bamaantong hininga si Sony. Ngumiti si Lito at sumulyap sa matandang babae. Ang ilang ay mas mabuti kaysa sa yungib ng tigre. Napansin na niya na abnormal ang matandang babae. Kalokohan. Kumunat ang noo ni Yi at lalong kinaiinisan si Lito. Hindi niya alam kung paano rumspito sa matatanda at mahalin ang mga bata. Anong tigers den? Baliw ka ba? Inilibot ni Marta ang kanyang mga mata kay Lito, tumingin kay Arthur, at sinabing may pang-aalipusta, hoy, anong problema ng kaibigan mo? Para siyang baliw. Kung baliw siya, huwag kang sumama sa amin. Hindi baliw si teacher. Pakikinggan ko siya. Hindi alam ni Arthur kung ano ang ibig sabihin ni Lito, ngunit pinili niyang paniwalaan ito ng walang kondisyon. Sa sandaling ito, bamaantong hininga ang matandang babae at malungkot na sinabi, gusto kitang gantihan dahil iniligtas mo ako. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay kalimutan mo na. Sa pagtingin sa nakakaawang tingin ng matandang babae, agad na pinalambot ni Yi at ng iba pa ang kanilang mga puso. Lola, hindi namin sinabing hindi kami pupunta. Sumulyap ang matandang babae kay Lito. Hindi ba sinasabi ng binata na iyon na huwag kang pupunta? Ang kanyang mga salita ay hindi binibilang, sabi ni Yi. Tama. Kung gusto niyang matulog sa labas siya matutulog. Ayaw naming magdusay kasama siya. Sabi ni Marta. Tumingin si Professor Shan kay Lito at umiling. Lito, masyado kang matigas ang puso. Paano mo mabibigo ang magandang hangarin ng matanda? Habang nagsasalita siya, bamaantong hininga siya, puno ng disappointment ang mukha. Sa kanyang pagkatao, hindi siya karapat-dapat na maging sundalo. Patuloy nang inisyon si Lito. You can go if you want. Pero huwag kang magsisi pagdating ng panahon. Huwag mo siyang pansinin. Para siyang baliw. Galit na sumangot si Marta na nagpapatunay na si Lito ay baliw. Kung ganoon, lahat, sumama ka sa akin. Hindi naman kalayuan ang hotel. Nakangiting sabi ng matandang babae na mukhang napakabait. Makalipas ang halos 20 minuto, lumitaw ang isang dalawang palapag na gusali. Mukha itong napakasama. Lahat naman, it's not very convenient for the old lady. Baka medyo gray ang kwarto. Don't mind it.
Nahihiyang sabi ng matandang babae. Hindi bale, matandang babae. Kaya namin itong linisin mismo. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang pangunawa. Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanyang ilong ang mabahong amoy. Hindi maiwasan ng lahat na sumimangot. Napakalakas ng amoy na ito, na para bang matagal na silang walang kasama. Ang liwanag sa loob ay sobrang dim, at ang mga kasangkapan ay sobrang sira. May mga sapot ng gagamba sa mga sulok. Lola, bakit hindi ka tumitira sa bahay na ito ng matagal? Nakakatakot. Takot na tanong ni Marta. Napangiti ang matandang babae at sinabing, walang masyadong bisita dito. Bukod dito, kami ng aking asawa ay hindi komportable sa paglilinis, kaya hindi namin ito madalas linisin. Maaaring hindi ito masyadong malinis, na nararamdaman mong mali. Matapos marinig ang sinabi ng matandang babae, hindi na nakapagsalita pa ang mga tao at isa-isang pumasok sa bahay. Pagpasok pa lang nila sa silid, naramdaman nila ang mabilis na pagbaba ng temperatura, at ang lamig ng buto ay nagpang-inig sa lahat. Achoo! Tumikim si Professor Shan at nagtatakang nagtanong, ate, bakit mas malamig sa kwarto mo kaysa sa labas? May hinanap ang matandang babae sa kabinet at sinabing, baka hindi nasisikatin ng araw. Naglabas siya ng ilang puting kandila at sinindihan ito ng posporo. Kung hindi mo gagamitin ang kapangyarihan dito, pwede mong gamitin ang mga kandila. Basta bahala ka. Sa oras na ito, si Yi at ang iba pa ay medyo nanghihinayang. Kung alam niya na ang mga kondisyon dito ay napakahirap, hindi ito magiging mas mahusay kaysa sa ilang. Maaari rin siyang maglakad ng kaunti pa sa isang kalsada at makahanap ng isang nayon na matitirhan. Gayunpaman, masigasig ang matandang babae, kaya hindi sila makaalis ngayon. Ang mga kondisyon dito ay tiyak na hindi kasing ganda ng mga nasa lungsod. Mag-settle down tayo at maghintay sandali. Si Yi ay mabait at hindi kayang bigwan ang matanda. Nasa taas ang kwarto. Ihahatid na kita sa taas. Dinampot ng matandang babae ang kandila at naglakad patungo sa madilim na hagdan. Nagmamadaling sinabi ni Yi, hindi na kailangan, matandang babae. Aakyat kami mismo. Pwede ka nang magpahinga. Bueno, batang babae, talagang nagmamalasakit ka sa akin. Nakangiting sabi ng matandang babae at naglabas ng 3 susi. May 3 kwarto sa taas. Pwede mo na silang hatiin. Matapos kunin ang susi ay naghanda na silang umakyat sa ikalawang palapag. Sa sandaling ito, may malakas na kalabog mula sa isang pinto sa tabi ng hagdan, na ikinagulat ng lahat. Huwag kang matakot. Dapat itong asawa ko ang nagalit. Pupuntahan ko at tingnan. Umakyat ka na dali. Nakangiting sabi ng matandang babae. Doon lang na-relax ang puso ng lahat at isa-isa silang umakyat. Madilim din ang itaas, tumuntong sa sahig na gawa sa kahoy, gumagawa ng mga langit-ngit. Kuya Sony, takot na takot ako. Kung alam ko lang sana hindi na ako sasama. Ang maliit na mukha ni Marta ay namutla sa takot. Si Yi ay puno rin ng panghihinayang. Tumingin siya sa matandang katabi niya at nagtanong, Elder Chen, may problema ba dito? Kumunat ang noo ni Mr. Chen at umiling. Hindi ko alam, pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Haha, anong panahon na ito? Dapat maniwala ang lahat sa siyensya. Huwag mong takutin ang sarili mo. Ngumiti si Professor Shan, ngunit medyo tuyo ang kanyang ngiti. Nagbiro si Sony, oo, may higaan pa tayo ngayong gabi. Gusto ni Lito na matulog sa damuhan. Kahit anong mangyari, mas magaling siya sa atin. Sa pagbanggit kay Lito, ang lahat ay napuno ng paghamak at takot. Sumunod, nanatili sina Yi at Marta sa iisang silid, si Mr. Chen at Sony ay nakatira sa iisang silid, at si Professor Shan at ang dalawa pa ay nanatili sa iisang silid. Lahat ay pagod at nakatulog. Sa oras na ito, sa madilim na silid sa unang palapag, ang mga puting kandila ay tahimik na nasusunog, ngunit ang apoy ay kakaibang sayan. Hehe, total 7 tao. Kumita talaga ako this time. 2 talaga ang babae. Kung virgin sila, ang galing. Ang matandang babae ay nagbago ng kanyang hitsura. Hindi na siya mabait, ngunit malamig at kakaiba. Ang umuugong na berdeng ilaw ng kandila ay sumilay sa kanyang mukha, na nagmistulang multo. Parbumulong siya, at ang kanyang mga payat na kamay ay sumayaw ng ligaw sa hangin. Biglang umusbong ang kandila at yumanig ng malakas. May malaking bat sa sulok ng dingding. Biglang may gumapang palabas dito. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag ng hotel. Mahimbing na natutulog si Yi nang bigla niyang naramdaman na may mali. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking itim na gagamba na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, 20 sentimetro lamang ang layo sa kanyang mukha. Ah! Isang sigaw ang gumising sa lahat.
Naunang sumugod sina Mr. Chen at Sony, na sinundan ni Professor Shan at iba pa. Nang makita nila ang itim na gagamba na kasing laki ng palad ng matanda, natakot sila kaya tumindig ang kanilang mga balahibo. Sina Yi at Martha ay tumalon na sa kama. May mga gagamba dito. May sumigaw. Tumingin ang lahat at nakakita ng isang gagamba na nakasabit sa itaas ng koridor, ngunit ito ay pula, na parang may bahid ng dugo. Di nagtagal, lumitaw ang pangatlo at pang-apat. Tumakbo. Sigaw ni Boss Chen, at nagtakbuhan ang lahat. Sa oras na ito, isang nakakatakot na tawa ang dumating. Dahil nandito na kayo, hindi ganoon kadaling umalis. Babae. Sa pagtingin sa matandang babae na biglang sumulpot, si Yi ay natigilan. Hindi rin makapaniwala ang iba. Ang mabait na matandang babae na dating mabait ay nagsabi ng ganoon ngayon. Kabanata 415. I have to say, you people are really easy to cheat. You came back with me just because the price is bad. Ang mga mata ng matandang babae ay kumikinang sa isang berdeng ilaw, at siya ay ngumiti ng malamig. Sa oras na ito, lahat ay natigilan. Sa wakas ay napagtanto nila na sila ay nalinlang. Ngumisi ang matandang babae at sinabing, grupo ng mga walang utak, papatayin ko muna kayo at gagawing corpse puppets. Pagkatapos noon, kakaibang iyak ang ginawa niya. Mas maraming gagamba ang bumulwak at pinalibutan si Yi at ang iba pa. Anong gagawin natin? Mamamatay na talaga tayo. Sa sobrang takot ni Martha ay umiyak siya. Namutla ang mukha ni Yi nang bigla niyang maalala ang mga salita ni Lito. Mukhang may nakita si Lito, pero sayang naman at masyado tayong matigas ang ulo at hindi nakinig sa kanya. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Professor Shan at ang iba pa ay puno ng pagsisisi. Kung alam nilang mangyayari ito, nakinig sana sila kay Lito. Anong magagawa sa atin ng isang matandang tulad niya? Si Sony ay balisa at direktang itinaas ang kanyang kamao upang tamaan ang matandang babae. Sa pagkakataong ito, may lumabas na lalaki mula sa likuran ng matandang babae. Ibinaba nito ang ulo, bumagsak ang mga balikat, at mabagal at mabigat ang mga hakbang. Kakaiba ang itsura nito. Patayin sila. Malamig na sabi ng matandang babae. Sa oras na ito, ang lalaki ay biglang nagtaas ng ulo at umungal. Nang makita nila ng malinaw ang mukha nito, nagulat silang lahat. Mukha itong tao, ngunit mapatla ang mukha nito na walang bahid ng dugo. Ang walang laman ng mga mata nito ay nakakatakot na pula ng dugo. Para siyang patay na tao. Patay. Patay. Buhay ang mga patay. Sa isang iglap, nawala lahat ng momentum ni Sony. Nahulog siya sa sahig, at ang kanyang pandiya ay mainit, kaya siya ay umihi. Sa sandaling ito, lumabas ang dalawa pang corpse puppets at pinalibutan si Yi at ang iba pa. Kuya Chen. Tumingin si Yi kay Mr. Chen. Tumalon si Elder Chen at sinipa ang isang corpse puppet. Pang! Bumagsak ito sa sahig, ngunit muli itong tumayo na parang walang nangyari. Nagpatuloy si Elder Chen sa pag-atake. Pagkalipas ng 5 minuto, wala pang 50 galaw. Humihingal si Elder Chen, ngunit hindi nasaktan ang corpse puppet. Mapahamak ito. Saway ni Mr. Chen na may masamang tingin. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Yi. Dito na ba ako mamamatay ngayon? Bigla na lang, isang corpse puppet ang sumuntok kay Yi na may matinding baho. Napahiyaw siya sa pag-aakalang mamamatay na siya, kaya kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pang! Sa sumunod na segundo, naramdaman niyang gumaan ang katawan niya. Parang naglaho ang corpse puppet na dumidiin sa katawan niya. Lito. Nang makita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, tuwang-tuwa si Yi na malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya inaasahan na ganito pala kamahal ang lalaking ito. Hindi niya namamalayan na iniabot niya ang kanyang kamay, iniisip na hihilahin siya ni Lito o itataas siya. Gayunpaman, lumayo si Lito. Nanigas ang mukha ni Yi. Kinagat niya ang kanyang mga labi at walang pagpipilian kung hindi tumayo. Pagkatapos, nagulat siya nang makita ang corpse puppet na bumangga sa kanya ay talagang bumagsak sa dingding. Oo, ito ay isang butas sa dingding at hindi maaaring i-embed dito. Ginawa mo ba ito? Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Lito. Para sa iba, nakita rin nila sa kanilang mga mata na basta-basta na lang itinapon ni Lito ang corpse puppet. Biglang tumingin ang lahat kay Lito na may bagong mga mata. Lahat, komportable ba ang hotel na ito? Tumingin si Lito sa karamihan at nginisyan. Namula si Yi at ibinaba ang kanyang ulo nang walang sinasabi. Lito, hindi namin pinakinggan ang payo mo. Kasalanan namin ito, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay isipin kung paano makakatakas. Magalang na sabi ni Professor Shan. Tatakbo. Bakit ako tatakbo?
Ngumisi si Lito at itinuro ang matandang babae. Patayin mo siya, at aalis na tayo. Sa sandaling sinabi ito ni Lito, nagalit ang matandang babae. Ang lakas ng boses. How dare you look down on me? I'll show you how powerful I am. Puno ng hinanakit ang mukha ng matandang babae, at mabilis itong bumigkas ng sumpa. Mahigit 100 makamandag na gagamba ang sumugod kay Lito at agad na tinakpan ang kanyang buong katawan. Pinalibutan ng natitirang 2 corpse puppet si Lito at nagpakawala ng nakakatakot na ungol. Nang makita ang eksenang ito, natakot ang lahat. Tumakbo. Si Sony ang unang tumakbo pababa, na sinundan ni Marta. Binuhat ng 2 katulong si Professor Shan at mabilis na nakawala. First Miss, alis na tayo, baka huli na ang lahat. Sabi ni Big Boss Chen. Tumingin si Ii kay Lito at hindi nakatiis. Pero si Lito, siguradong mamamatay siya. Hindi natin siya mailigtas. Napabuntong hininga si Mr. Chen at pilit na hinaila si Ii palayo. Nakita mo ba yon? Yung mga taong binalikan mo para iligtas, at nung nakatagpo sila ng panganib, diretsyong iniwan ka nila. Ito ay maruming kalikasan ng tao. Ngumisi ang matandang babae. Gayunpaman, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kitang patayin, gagawin kitang corpse puppet para sa aking utos. Labis niyang hinangaan si Lito at sinabing may kasiyahan, napakaganda ng pisikal na katangian ng binatang ito. Ikaw lamang ang mas malakas kaysa sa pinagsama-samang 3 sa aking corpse puppets. Talagang kumita ako ngayon. Oh, gusto mo utusan kita? Biglang dumating ang mahinang boses ni Lito, at ang kanyang tono ay napakapaglaro. Nagbago ang mukha ng matandang babae. Imposible. Nalisan ka na ng blood spider poison ko. Paano ka pa nakakapagsalita? Noon lang, tinapakan ni Lito ang kanyang paa. Daan-daang gagamba ang sumabog sa isang iglap at nahulog sa sahig. Nasa likod niya ang mga kamay ni Lito at hindi siya nasugatan. May bakas ng panunuya sa kanyang mga labi. Hayaan mo akong gawing mas malinaw ang sarili ko. Nagdilim ang kanyang mga mata habang naglalakad patungo sa matandang babae. Konting daye ka lang. You're not qualified to order me around at all. Biglang nagpanik ang matandang babae. Hindi niya akalain na may talento pala ang batang ito. Huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Ngumuso siya at sinabi sa corpse puppet, patayin mo siya. Ang 2 corpse puppets ay umungal at agad na sinunggaban si Lito. Kumunat ang noo ni Lito. Naiinip na siya at hinawakan ng isang kamay ang leeg ng corpse puppet. Basag. Basag. May 2 malulutong na tunog. Ang katawan at ulo ng corpse puppet ay direktang nahati sa isang tumpok ng abo ng apoy ng halimaw. Nang makita ang tagpong ito, tuluyang natigilan ang matandang babae. Nakasindik siyang tumingin kay Lito. Hindi mo ako mapapatay. Miyembro ako ng Master of Poison. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka pakakawala ng Master of Poison. Sorry, hindi ko siya kilala. Sa malamig na boses, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, at ang ulo ng matandang babae ay direktang pinaghiwalay. Bumagsak ang ulo niya sa sahig, at puno pa rin ng pagtataka ang mukha niya. Tumalon si Lito sa kanyang bangkay at humakbang palayo. Unti-unting lumiwanag ang langit. Si Yi, Professor Shan, at ang iba pa ay nagmamadali sa buong gabi at sa wakas ay nakarating sa isang nayon. Dumating sila sa isang maliit na restaurant at umupo sa mesa. Mukha namang pagod at takot ang lahat. Hoy, napakabata ni Lito. Napabuntong hininga si Professor Shan. Pagdating kay Lito, medyo namumula ang mga mata ni Yi. Kung hindi dumating si Lito sa tamang oras, maaaring siya ay napatay ng corpse puppet. Gayunpaman, upang mabuhay, iniwan niya si Lito. Nang makita ni Sony ang malungkot na tingin ni Yi, agad siyang nalungkot at ngumuso, sobrang kumpiyansa siya. Kaya niyang tumakbo kasama tayo, ngunit kailangan niya tayong guluhin. Karapat-dapat siyang mamatay. Tumanggaw si Marta bilang pagsang-ayon. Tama. Kung ganoon, magiging walang utak ka kapag hindi ka tumakas. Ang sinabi niya ay dahilan din para makatakas siya. Ang 2 katulong ni Professor Shan ay tumanggaw din at sumang-ayon sa sinabi ni Marta. Tama. Hindi natin siya hiniling na bumalik. Walang kinalaman sa atin ang pagkamatay niya. Kabanata 416. Sino bang nagsabing walang kinalaman sayo? Ang walang modo mo. Biglang pumasok si Arthur mula sa labas. Kung nakinig ka sa teacher kanina, paano ka nahulog sa bitag ng matandang babaeng iyon? Kung hindi dahil sa pagliligtas sa iyo, bakit itataya ng guro ang kanyang buhay? Sunod-sunod na tanong ang nagpatahimik sa lahat.
Nang makita si Arthur, nakahinga ng maluwag si Professor Shan at pinayuhan, well, nangyari na ang mga bagay. Hindi na kailangang pagtalunan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Pagod na ang lahat. Kumain muna tayo, pagkatapos ay magpahinga na tayo. Tara na. Sa pagtingin sa mga taong ito, si Arthur ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ngumisi siya sa kanyang puso. Ang ganitong grupo ng mga makasariling lalaki ay hindi karapat-dapat na protektahan ng kanyang guro. Siyempre, alam niyang hindi patay si Lito. Kagabi, sinabi ni Lito kay Arthur na mayroon siyang gagawin at hiniling sa kanya na protektahan si Professor Shan at ang iba pa sa ngayon. Ang hakbang na ito ng pagtakas ng kamatayan ay bahagi ng kanyang plano. Sa oras na ito, mabilis na kumikilos si Lito sa masukal na kagubatan. Nais niyang makahanap ng mataas na uri ng mga Spirit Stone bago si Professor Shan at ang iba pa. Pagkatapos ng buong gabing pagtakbo, sumikat na ang araw. Nagpa siya si Litke na humanap ng lugar na makapagpahinga. Ang tunog ng umaagos na tubig ay nanggaling sa hindi kalayuan. Sinundan niya ang tunog at nagplanong maghugas ng mukha. Itinulak ni Noraline sa tabi ang makakapal na palumpong. Sa kanyang pagtataka, ito ay isang magandang tanawin. Sa maaliwalas na lawa, isang batang babae ang naliligo dito. Napakaganda ng mukha ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay matalino, at ang kanyang magandang buhok ay nakakalat sa kanyang likuran. Ang kanyang snow white na katawan ay may magagandang kurba, nakasisilaw sa ilalim ng araw. Marahil dahil maganda ang kanyang kalooban, mayroon pa rin siyang kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha, na para bang isang diwata mula sa ikasyam na langit ang nahulog sa mortal na mundo. Sa ilang sandali, natulala si Lito. Basag. Tumapak siya sa isang sanga at gumawa ng banayad na tunog. Agad siyang huminga ng malalim at napaisip, nako. Oo naman. Sino yan? Matalas ang tenga ng dalaga. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Lito na may guilty na mukha. Ah! Napasigaw ang dalaga. Sa pag-aalalang may maakit ang boses na ito, agad na tumalon si Lito sa tubig at tinakpan ang bibig ng dalaga. Siya! Hinawakan niya ng mahigpit ang dalaga. Tapos, bahagyang nanlamig ang mukha niya dahil nalaman niyang nakahubad ang dalaga. Siya ay subconsciously sulyap pababa. Anong tinitingin-tingin mo? Bastos! Papatayin kita! Nagliliyab sa galit ang dalaga dahil sa kahihiyan. Ano man ang kanyang imahe, binato niya ng hook punch kay Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang balingkinitang palso at awkward na sinabi, I'm sorry. Sabi ko hindi ko sinasadya. Naniniwala ka ba sa akin? Namula ang dalaga at galit na sinabi, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi ko naman talaga sinasadya. Aba, tatalikod ako. Magbihis ka muna. Pagkatapos noon, binitawan siya ni Lito at tumalikod. Natigilan ang dalaga. Hindi niya inaasahan na lilingon talaga siya. Humph! Ngumuso siya at dali-daling pumunta sa pampang para magsuot ng damit. Galing ka ba sa state of fall? Nagpalit ng damit ang dalaga at sinabing. Si Lito ay hindi nang ahas na lumingon. Tumanggo siya at sinabing, oo. Nang makitang si Lito ay nakakasunod pa rin sa mga alituntunin, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng dalaga. Pwede ka nang lumingon. Huminga ng malalim si Lito bago tumalikod. Nagkatinginan ng dalawa at medyo nahiya. Lalong namula ang pisngi ng dalaga. Nakasuot siya ng local style na damit at makulay na damit. Ang kanyang baywang ay mahigpit na nakatali, na nagpapakita ng kanyang matikas na figure at ang kanyang payat at puti-nyebeng mga braso. I'm sorry sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Lito. Ngumuso ang dalaga at tumingin kay Lito. Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo dito? My name is Lito Argel. Nandito ako para maghanap ng espesyal na bato. Walang itinago si Lito at direktang sinabi. Sure enough, kung taga-state ka, bakit ka pupunta dito? Pagdating sa mga tao ng estado, puno ng paghamak ang mukha ng dalaga. Nagkibit balikat si Lito at hindi nagkomento. Pagkatapos ay nakita niya ang basket ng kawayan sa lupa sa tabi niya, na puno ng lahat ng uri ng mga halamang gamot. May sakit ba sa pamilya mo? Tanong niya. Nang marinig ito, nanlabo ang mata ng dalaga at tumango ito. Pero maya-maya lang, napuno ng pang-aalipusta ang mukha niya. It's none of your business, I'm from the state of law. Walang magawa si Lito. Tila walang magandang impresyon ang mga residente rito sa mga tao ng estado. Gayunpaman, narinig din niya na maraming tao mula sa estado ang pupunta dito upang magnakaw ng kahoy, at maraming mangangaso ang mangangaso, na humantong sa pagkalipol ng ilang mababanges na hayop. Hindi nakakagulat na hindi nagustuhan ng mga lokal ang mga tao ng estado. Ang mga damong ito ay medyo mabigat. Bubuhitin ko ang mga ito para sa iyo, sabi ni Lito.
Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Galit na sabi ng dalaga. Hinawakan niya ang basket ng kawayan at pilit na dinadala sa kanyang balikat. Pagkabuhat pa lang niya ng bamboo basket sa likod niya, nagsisi siya. Kung alam lang niya ng mas maaga, hindi na siya mangungulit. Napakabigat nito. Biglang may lumapit na aura. Pagkatapos, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang balikat at ang bamboo basket ay kinuha ni Lito. Well, let me carry it. I'll take it as an apology sa nangyari kanina lang. Ngumiti si Lito. Nang banggitin niya ang nangyari kanina, namula ang mukha ng dalaga habang nakatitig kay Lito sa kahihiyan at inis. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at awkward na ngumiti. Sa pagbabalik, sinabi ng batang babae kay Lito na ang kanyang pangalan ay Nora, na nakatira sa nayon sa paanan ng bundok. Ang mga taong nakatira sa nayon ay mula sa parehong angkan, at ang lolo ni Nora ay ang patriarch. Kamakailan, maraming tao sa malapit ang nagkaroon ng kakaibang sakit. Hiniling sa akin ni Lolo na umakyat sa bundok upang mangolekta ng mga halamang gamot bilang pag-iingat. Sa pagsasalita nito, mukhang nag-aalala si Nora. Isang kakaibang sakit. Sinabi ni Lito sa mahinang boses, na may ilang ideya sa kanyang puso. Makalipas ang halos isang oras, nakarating na sila sa village. Lolo, nakabalik na po ako. Si Nora ay tumakbo papasok ng bahay. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa bulwagan. Ang kanyang buhok at balbas ay paputi na, at ang kanyang mga mata ay maliwanag. Siya ang lolo ni Nora, si Bako Su. Bilang karagdagan kay Bako, mayroong ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na namamahala sa nayon. Ang mga mukha ng mga taong ito ay hindi masyadong maganda. Lolo, anong meron? Tanong ni Nora. Napabuntong hininga si Bako. Nora, may sakit ang tita mo. Ano? Si tita. Biglang nagbago ang mukha ni Nora, at puno ng luha ang kanyang mga mata. Agad siyang tumalikod at tumakbo palabas. Nora. Agad naman siyang sinigawan ni Bako. Sa oras na ito, bumantong hininga ang isang supervisor at sinabing, si Nora ay nawala ng mga magulang mula pa noong bata pa siya. Personal siyang pinalaki ng kanyang tiyahin. Ngayong nangyari na ang bagay na ito, malamang na masama ang loob niya. Si Lito ay nakatayo sa labas ng pinto. Aalis na sana siya, ngunit nang marinig niya ito, nagpasya siyang tumingin. Doc, kumusta po si tita? Pagdating ni Nora sa bahay ng kanyang tiyahin, sinunggaban niya ang doktor ng nayon at nagmamadaling nagtanong. Umiling ang doktor. I'm sorry, Nora. Natatakot ako sa tita mo. Hindi ako naniniwala. Napaluha si Nora sa isang iglap. Sa oras na ito, sumugod din si Bako at ang iba pa. Nang marinig nilang wala na silang pag-asa, napabuntong hininga silang lahat. Sa sandaling ito, pumasok si Lito. Kaya ko siyang iligtas. Nagulat ang lahat. Napatingin sila sa pinto at nakita nilang isa itong estranghero. Sino ka? Bahagyang nakabantay ang mga mata ng lahat. Sa bagay, hindi naman nila siya kilala. Lito Argel. Bakit ka nandito? Hindi inaasahan ni Nora na darating si Lito, na ikinagulat niya. Nora, kilala mo ba siya? Tumingin si Bako kay Nora. Tumango si Nora, nag-alinlangan sandali, at sinabing, kami. Nagkita sa kabundukan. Pagkatapos noon ay bahagyang namula muli ang kanyang magandang mukha. Kabanata 417. Bata, kakasabi mo lang na kaya mong gamutin ang sakit na ito. Tumingin si Bako kay Lito. Oo. Tumango si Lito. Clan leader, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Sa sandaling ito, isang lalaki na halos kasing edad ni Lito ang lumabas sa karamihan. Siya ay matangkad at matipuno, at ang kulay trigo niyang balat ay puno ng pagkalalaki. Ang pinaka-espesyal na bagay ay mayroong 3 marka sa kanyang mukha na may pulang pintura. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Lito na may hindi maipaliwanag na puot. Judging from this guy's accent, he's obviously from a country. We can't trust him. Dapat itaboy natin agad. Sa pagbanggit ng state of fall, naging hindi pala kaibigan ang mga mata ng mga taga-nayon sa paligid. Tumango sila at sinabing, tama si Franco Long, itaboy ang state of fall. Franco, paano mo nasabi yan? Tumayo si Nora at galit na nagsabi, bagaman siya ay mula sa State of Tower Country, hindi siya masamang tao. Nang marinig ito, medyo nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na tatayo ito sa kanya. Sa kasong ito, dapat niyang iligtas ang pasyente. Pwede mo akong ipagtabuyan, pero kung aalis ako, mamamatay ang pasyente. Ayon sa aking paghuhusga, maaari lamang siyang kumapit ng higit sa 2 oras. Nahaharap sa galit ng karamihan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito habang mahinahon niyang sinabi. Ang mga tao sa nayon ay napakasimple at tapat.
Nang marinig nilang mamamatay, saglit silang nag-alinlangan. Napatingin silang lahat sa doktor ng nayon. Sa oras na ito, walang nakapansin na lihim na komendat si Franco sa doktor ng nayon. Agad na sumigaw ang doktor sa nayon, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng lalaking ito. Alam mo kung ilang taon na siya. Mas mahusay ba ang kanyang kakayahan sa medisina kaysa sa akin? Siguradong nagsisinungaling siya. Oo naman, hindi mabuting tao ang lalaking ito. Umalis ka dali, o wag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Umalis ka na dito. Ang maput na lalaking iyon mula sa State of Tower. Pinalibutan ng mga taga-nayon si Lito, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang iwagayway ang kanilang mga kamao. Lito, bakit hindi ka muna umalis? Payo ni Nora. Natatakot siya na kung talagang lumaban ang mga taga-nayon, tiyak na matatalo si Lito. Gayunpaman, casual na inihagis ni Lito ang isang stack ng mga bagay sa mesa. Nang makita ito ng karamihan, tumahimik sila. Isa itong makapal na stack ng pera. Ito ay 100,000. Kung hindi ko siya mapagaling, ang pera ay magiging iyo. Sinulyapan ni Lito ang karamihan. Ito ay isang maliit na nayon sa hangganan, na malayo at tiwangwang. Ang ilang mga tao ay hindi makaipon ng 10,000 kahit na sila ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay. Sa kanilang mga mata, ang 100,000 ay isang malaking halaga ng pera. Napatingin sila sa mga pera sa mesa at napalunok. Karamihan sa mga tao ay natukso. No, this is unfair to you. If you really cure it, I can give you whatever you want as long as I can. Seryosong tumingin si Nora kay Lito. Talaga. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, kung gayon, bigyan mo ako ng halik. Ikaw. Namula si Nora, nahihiya at inis. Hindi niya akalain na ganito pala siya kawalang modo sa publiko. Nang makita ang eksenang ito, halos mabaliw si Franco sa galit sa kanyang mga mata. You're from the low country. Kung hindi ka pa gumaling, hindi lang pera ang ibibigay namin sa iyo, but also give you a good beat. Tinitigan niya si Lito at mabangis na sinabi. Walang problema, pero madidismaya ka. Natarante si Lito. Bakit parang may sama ng loob si Franco sa kanya? Pagkatapos noon, gumawa ng paraan ang lahat para sa kanya. Naglakad si Lito sa gilid ng kama at nakita ang isang kawayang kama na may nakahiga dito. Asul at itim ang kanyang mukha, nakapikit ang kanyang mga mata, at patuloy na umiikot ang kanyang mga eyeballs. Mukha siyang napakasakit. Ito ba? Isang vermin. Nabigla siya. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganoong kataas na vermin sa ganoong lugar. Nang makita ang pagkunot ng noo ni Lito, ngumisi ang doktor ng nayon. What's wrong? Boy, are you out of options? Lahat ng tao kayang magsalita ng mataas, pero hindi lahat ay nakakapagpagaling ng sakit. Si Lito ay hindi nag-abalang tumingin sa kanya. Naglabas siya ng silver needle at itinusok sa gitnang daliri ng pasyente. Siya ay murmured sa isang spell. Are you kidding me? I've always treated patients with acupuncture and medicine. How could you do that? Tumawa at nanunuya ang doktor ng nayon, mukhang 100,000 na natin. Maraming taga-nayon ang tumingin kay Lito na may kainahinala. Lumabas ka. Biglang sumigaw si Lito at mabilis na hinugot ang mga pilak na karayom. Chii! Isang daloy ng itim na dugo ang bumulwak mula sa karayom. Sa sumunod na segundo, biglang nagmulat ng mata ang babaeng nayon, umupo, at nagluwa ng mabahong bagay. Nang makita nila ang iniluwa niya, tumindig ang balahibo ng lahat. Ito ay isang masa ng kumikislap na mga surot. Agad na inutusan ni Bako na magdala ng sulo at sunugin ang bog hanggang mamatay. Tita, ano sa tingin mo? Mabilis na umupo si Nora sa tabi ng kama at nag-aalalang nagtanong. Ang babae ay tumingin kay Nora ng buong pagmamahal at nakangiting sinabi na parang nakaligtas lang siya sa isang sakuna, mas komportable ako. Akala ko mamamatay na ako, ngunit ngayon ay komportable na ako. Nang makita ang lahat ng ito, ang mga taga-nayon ay natigilan. Banal na doktor. Ito ay isang banal na doktor. Biglang may sumigaw ng malakas. Ito ay hindi na hinala, ngunit paggalang. Lito, salamat sa pagligtas sa tiyahin ko. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Nora. Dahil sa sobrang saya niya, nakalimutan niya ang lahat at niyakap si Lito. Naramdaman ng malambot at magandang katawan sa kanyang mga bisig, natigilan si Lito. Sa sumunod na segundo, hinalikan siya ni Nora sa pisngi. Ang mga labi ng malambot na dalaga ay may sariwang halimuyak ng mga bulaklak, na nagpagulo sa mga tao. Si Lito ay ganap na natigilan at tumingin kay Nora na may pagkalito. Anong tinitingin-tingin mo? Don't get me wrong. I just don't want to owe you anything. Namula si Nora at mabilis na tumalikod.
Noon lamang napagtanto ni Lito na sineseryoso niya ang kanyang mga salita. Actually, pinaglalaroan lang kita. Hinawakan niya ang lugar kung saan siya hinalikan na para bang naaalala niya iyon. Sa oras na ito, ang mga taga-nayon ay nalubog sa pagkabigla at walang pakialam sa ugali ni Nora. Mayroon lamang isang tao na may mukha na puno ng puot na si Franco Long. Humph! Ngumuso siya at galit na umalis. Iniligtas niya siya, kaya handa siyang umalis. Lito, may sasabihin sa iyo ang lolo ko. Bigla siyang pinigilan ni Nora. Si Bakosu ay humakbang pasulong at tumingin kay Lito ng may pagmamakaawa. Binata, higit sa 100 tao ang nakapaligid dito na dumaranas ng kakaibang karamdaman. Maaari mo ba silang gamutin? Sorry, wala akong oras. Umiling si Lito. Kung sa mga normal na panahon, tiyak na hindi siya tatanggi sa paggamot at pagliligtas ng mga tao, ngunit ngayon ay may hinahanap siya, kaya hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras. Natahimik sandali si Bako, at medyo kakaiba ang ekspresyon niya. Narinig kong sinabi ni Nora na hinahanap mo ang ganoong uri ng puting bato. Tama ka. Tumanggaw si Lito at hindi sinubukang itago ang anuman. If I tell you, I know that place. Kung mapapagaling mo ang mga pasyenteng ito, sasabihin ko sa iyo ang lokasyon. Tumingin si Bako kay Lito na may mabigat na tingin. Napakaliblib ng lugar na iyon. Inabot ng 1 buwan para makarating dito ang isang grupo ng mga puti ang balat, asul ang mata. Hinanap nila ang halos bawat pulgada ng lupain ngunit hindi nila ito mahanap. Dagdag ni Bako. Nag-isip sandali si Lito. Para magamot ang mga taong ito, kailangan lang niya ng 1 o 2 araw para gawin ang gamot na sopas. Kung hahanapin niya mismo ang isang mataas na grado na spirit stone, aabutin ng hindi bababa sa 3 o 4 na araw sa napakalaking lugar. Kung mauna si Yi at ang iba pa, magiging mahirap. Kung ikukumpara, mas mabuting iligtas ang mga tao. Okay, I promise you, save her. Nagpasya si Lito at tumango kay Bako. Sa oras na ito, unti-unting lumubog ang araw sa kanlurang bundok, at ang langit ay kinulayan ng pula. Sa kanlurang bahagi ng nayon na may stockaded, sa tabi ng isang bangin, ang mga tao ay nag-ipon ng isang mataas na tumpok ng panggatong at nagsindi ng malaking apoy. Ang mga kabataang lalaki at babae ay lahat ay nakabihis, kumakanta at sumasayaw sa paligid ng siga. Pagkatapos ng hapunan sa bahay ni Nora, pumunta roon si Lito sa isang lakad. Nang makita niya ang eksenang ito, medyo nagulat siya. Taon-taon nagdaraos ng bonfire party ang aming mga angkan. Kumanta kami at sumayaw at pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Nakangiting sabi ni Nora. Ang liwanag ng apoy ay kumikinang sa kanyang magandang mukha na nagdaragdag ng higit na kinang. Siyempre, bilang karagdagan sa mga ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang pumili ng bagong markahan. Wache! Tumingin si Lito kay Nora na may pagkalito. Ikinukot ni Nora ang kanyang matingkad na mga mata na hugis gasuklay at nakangiting sinabi, bukay ang aming wika, ibig sabihin ay bayani. Kung sino mang lalaki ang pipiliin na maging Mr. Wache, ito ay isang malaking karangalan. Lahat ng mga batang babae sa nayon ay mai-inlove sa kanya. Ngunit sa nakalipas na 3 taon, ang Wukay ay palaging inookupahan ni Franco. Siya ang pinakamalakas na tao sa buong nayon. Kabanata 418. Nang matapos siyang magsalita ay nagmula sa kabilang panig ng apoy ang mga hiyawan at naghihiyawan. Sa bangin na halos 90 degrees, mahigit 12 ng kabataang lalaki ang umakyat gamit ang kamay at paa. Wala silang mga lubad, at walang lubad. Malakas lang ang mga kamay at paa nila. Sila ay kasing maliksi ng mga unggoy at mabilis na umakyat, na nagpapakita ng pinaka-primitive na male hormones. Ang mga batang babae sa ilalim ng bangin ay tumingin sa mga lalaki na may maliwanag na mga mata, na nagpapakita ng walang katapusang pagmamahal. Kung mas mataas ang bangin, mas naging mahirap ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kalahati ng mga tao ang piniling sumuko. Sa mga taong ito, ang pinakamabilis at pinakamatatag ay si Franco. Sa huli, nang umabot sila sa taas na halos 50 metro, huminto ang lahat maliban kay Franco. Mukhang ang Wukay ngayong taon ay mapapabilang muli kay Franco. Tumingin si Nora sa bangin at sinabi. Tumingin siya kay Lito at hindi niya mapigil ang asarin ito. Are you staying in the city? Do you dare to climb the mountain? Hindi naman mahirap para sa akin. Para akong naglalakad sa patag na lupa. Walang pakialam na sabi ni Lito. Halatang hindi naniniwala si Nora sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, huwag kang magyabang. Ngumiti si Lito at tamad na magpaliwanag. Ang bilis ng pag-akyat ni Franco ay naging mas mabagal hanggang sa huminto ito sa 80 metro. Ang batong pader ay higit sa 200 metro ang taas.
Bagamat hindi pa niya naakyat ang kalahati, nakakabilib na ito. Nang bumaba si Franco, lahat ay naghiyawan at masigasig na nagpalakpakan. Ngumiti si Franco sa lahat na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nang makita niyang magkasama sina Nora at Lito, biglang nagdilim ang kanyang mukha. You're just a citizen of the state. Anong ginagawa mo dito? You're not welcome here. Malamig niyang sabi at tumingin kay Lito ng mapanokso. Franco, si Lito ang bisita natin, at iniligtas niya ang aking tiyahin. Maaari ka bang maging mas magalang sa kanya? Hindi nasisiyahan si Nora sa saloobin ni Franco. You're being polite. He doesn't deserve it. Ako, si Franco Long, magalang lang sa mga totoong lalaki. Malamig na bumantong hininga si Franco at sinulyapan si Lito ng may paghamak. Ano ang pinagkaiba ng isang mahinang lalaki na tulad niya sa isang babae? Kung dito siya ipinanganak, natatakot ako na wala siyang asawa. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa ng malakas sa lahat ng lalaking naruroon. Kumunat ang noo ni Lito. Masyadong malayo ang ginawa ni Franco sa pambubuli sa iba. Iniinsulto niya siya sa harap ng lahat. Your so-called man is climbing this rock wall. Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo man lang naakyat ang kalahati. Ano bang dapat ipagmalaki? Puno ng paghamak ang mukha ni Lito. Gaano kayabang? Nang marinig ito, puno ng panunuya ang mukha ni Franco. Sa sinabi mo, kaya mo bang umakyat sa taas? Ang kanyang mga salita ay nagmukhang masama kay Lito dahil nakikita ng lahat na imposible para sa kanya na umakyat sa tuktok. Not to mention the top, kahit 10 metro, malamang hindi na siya makakaakyat. Siyempre kaya ko, at sa loob ng 1 minuto. Mahinahong sabi ni Lito. Sa totoo lang, sinadya niyang pigilan ang sarili. Kung talagang gusto niyang umakyat, maaari siyang lumipad ng diretso. Ngunit para hindi magdulot ng panik, pinahina niya ang sarili. Hahaha. Nang marinig ang sagot ni Lito, tumawa ang lahat. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ngumisi si Franco at sinabing, wala ka bang utak? Mahigit 200 taon nang nandito ang aming tribo, at wala pang nakarating sa tuktok. Nagkibit balikat si Lito. Patunay lang yan na masyado kang mahina. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa nayon ay hindi nasisiyahan. Anak, how dare you? An outsider, say that we are weak. Maging si Nora ay nadama na ang mga salita ni Lito ay labis na labis at hindi maiwasang mabaigo. Sa orihinal, iniligtas ni Lito ang kanyang tiyahin, kaya't iba ang pakikitungo nito sa kanya at medyo naantig. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay napakamangmang. Well, Lito, umalis ka muna. Nang makitang mapupuksa niya ang galit ng publiko, hinimok ni Nora si Lito na umalis kaagad. Sandali lang. Biglang ibinuka ni Franco ang kanyang bibig, at isang bakas ng mali siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Lito, hindi ba sinabi mo na maaari kang umakyat sa tuktok? Pagkatapos ay umakyat tayo ng isa sa harap ng lahat at hayaan tayong mga mahihina na magkaroon ng malaking mata. Franco, nababaliw ka na ba? Paano kung mahulog siya? Seryosong pinagalitan ni Nora si Lito at sinabing, huwag kang makinig sa kanya. Umalis ka dali. Haha, tama ka. How could a such a gigolo have the guts? At most, madaldal lang siya. Ngumiti si Franco ng mapang-asar. Sumirit ang mga tao, tinatrato si Lito bilang isang biro. Pwede kong subukan. Tumanggaw si Lito at nagsalita sa mahinang boses. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Akala nila ay hindi siya maglalakas loob na gawin iyon, ngunit tumanggaw siya. Talaga bang wala siyang utak? Lito, hindi ka makakapunta. Masyadong delikado. Kung mahulog ka, mamamatay ka. Nag-aalalang udyok ni Nora. Umiling si Lito at ngumiti. I'll be fine. Sa isang tabi, nginisya ni Franco. Kapag bumagsak ka, mamamatay ka o magiging baldado. Hindi ka natitingnan ni Nora. Galing ako sa State of Tower Country. Kung makaakyat ka sa taas, ibibigay ko agad ang pangalan ko. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na sabihin iyon ay dahil sigurado siyang hindi ito magagawa ni Lito. Walang pakialam si Lito sa mga titulong ito. Gusto lang niyang turuan si Franco kung paano kumilos. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumakad siya sa harapan ng pader na bato at nagsimulang umakyat. Sa katunayan, hindi pa nakakaakyat ng bato si Lito. Sa bagay, madalas naman siyang lumilipad kaya medyo clumsy siya sa umpisa. Haha, kung husgahan ang kilos ng lalaking iyon, halatang lubi siya. How dare he talk big? I bet naiihi siya sa pantalon niya bago siya umabot ng 20 meters. Hahaha, baka maiihi ako sa loob ng 10 metro. Pinagtatawanan siya ng mga lalaki.
Ang pag-akyat ay nakasalalay sa lakas ng braso, flexibility at balanse ng katawan, at nasubok din ang isip ng isang tao. At ang mga kondisyong ito ay nangunguna sa lahat. Hindi nagtagal ay umakyat si Lito ng 10 metro. Sa oras na ito, nakabisado na niya ang ilang mga diskarte at ang kanyang bilis ay pabilis ng pabilis. Sa ibaba, mahigpit na kinuyam ni Nora ang kanyang mga kamay, at malapit nang lumabas ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Ang walang isip mo, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Pumikit siya at hindi naglakas loob na tingnan siya. Palagi niyang nararamdaman na babagsak si Lito anumang oras. Biglang may sumigaw. Naisip niya sa sarili, tapos na. Natamba siya. Oh my God, ang bilis niyang umakyat. May sumigaw. Agad na binuksan ni Nora ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Sa batong pader na halos patayo, si Lito ay parang butiki habang mabilis siyang umakyat. Hindi siya tumigil o nag-alinlangan man lang. Wala pang kalahating minuto, naakyat na niya ang kalahati ng daan, na nalampasan ang pinakamataas na record ni Franco. Sa sandaling ito, dumilim ang mukha ni Franco. Kasabay nito, napuno siya ng hindi paniniwala. Ang susunod na kalahati ay ang pinakadelikado. Walang umakyat sa loob ng 200 taon. Gayunpaman, sa ilalim ng natulala na mga tingin ng lahat, hindi sinayang ni Lito ang kanyang lakas at umakyat sa isang hininga. Tulad ng isang higanti, tumayo siya sa tuktok ng pader na bato at tumingin sa mga tao. 50 seconds. 50 seconds lang ang inabot niya. Halos mapasigaw ang namamahala sa pagbibilang. Pagkababa ni Lito, lahat ay nakatingin sa kanya na parang tinamaan ng kidlat. 50 segundo, 200 metro patayo sa rock wall. Tao ba siya? Hindi pinansin ni Lito ang mga titig na ito at dumiretso kay Franco. Kabanata 419. May sasabihin ka pa ba? Tumingin si Lito kay Franco na may panghahamak sa kanyang mga mata. Malungkot ang mukha ni Franco at hindi siya nagsalita. Malamig lang siyang tumitig kay Lito. Nang matauhan si Nora, tuwang-tuwa siya. Sinabi niya kay Franco, sinabi mo lang na kung umakyat si Lito sa tuktok, bibigyan mo siya ng pangalang Wukay. Humph! Ngumuso si Franco, pinunasan ng kanyang kamay ang pulang pintura sa kanyang mukha, at tumalikod para umalis. Sa oras na ito, inilublob ni Nora ang kanyang kamay sa pulang pintura at gumuhit ng 3 marka sa mukha ni Lito. Ito ang marka ng Wukay. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalakas na tao sa aming nayon. Nakangiting sabi ni Nora. Walang pakialam si Lito sa mga bagay na ito at tinawanan lang ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ganoong eksena, iba ang tingin sa kanya ng mga babae sa nayon. Lahat sila ay may pagnanasa, na para bang isang gutom na lobo ang nakakita ng isang piraso ng taba. Dahil dito ay hindi siya komportable at mabilis siyang umalis. Tumawa si Nora. I didn't expect this guy to be so shy. He's quite cute. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, pumunta si Lito sa bundok upang mamites ng mga halamang gamot kinaumagahan. Pagbalik niya ng tanghali, nakita niyang magulo ang nayon. Anong nangyari? Hiniblot niya ang isang clanman at nagtanong. Nako! Kinuha ng mga taga-barangay na katabi si Nora at pinilit siyang magpakasal. Nag-aalalang sabi ng angkan. Ang Black Hill Village ay isang lokal na wika. Ito ay katulad ng hari ng bundok na sakupin ng isang nayon at gawin itong kanyang base. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mga mata ni Lito. Si Nora ay isang mabuting babae at napakabait sa kanya. Sa oras na ito, tiyak na ililigtas siya nito. Sa oras na ito, agresibong lumabas si Franco kasama ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Si Nora ang pinakamamahal kong babae. Babawiin ko siya. Siya ay umungal, at ang iba pang mga angkan ay umalangaw-ngaw din ng malakas. Si Nora ang pinakamagandang babae sa buong nayon at apo ng pinuno. Ang kanyang katayuan ay hindi pangkaraniwan, kaya ang mga angkan ay napuno ng galit. Para naman kay Lito, tahimik siyang sumunod sa likod ng mga taong ito. Matapos tumawid sa isang bundok, nakarating sila sa karatig nayon. Nora, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumaban at pakasalan ako ng masunurin. Ang nagsalita ay isang lalaking nasa edad 30s. Mukha siyang mapanglait, matangkad at bilugan, na may iba't ibang mga gintong tanikala sa buong katawan. Siya ang may-ari ng itim na baryong ito, si Virgil Pang. Sa nakikita mo, maluho ang palamuti ng aking bahay, at hindi ko ma-enjoy ang pera. Kung ikaw ay naging babae ko, tiyak na tatangkilikin mo ang walang katapusang yaman. Proud na sabi ni Virgil na puno ng kumpiyansa sa sarili. Nakatali ng lubid si Nora at hindi man lang siya nilingon. Malamig na sabi niya, stop dreaming. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ka. Humph! Malamig na bumantong hininga si Virgil at may pagtatampo na sinabi, wala sa iyo.
Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng wedding night. Kapag handa na ang kanin, hindi ako naniniwalang hindi mo ako susundin. Nang marinig ito, namutla ang magandang mukha ni Nora at nagpakita ng takot ang kanyang mga mata. Virgil, kung maglakas loob kang manggulo, hindi ka pababayaan ng aking lolo at ng aking mga angkan. Gayunpaman, puno ng kayabangan ang mukha ni Virgil. Haha, Nora, minamaliit mo ako. Wala kang buong tiwala. Sa tingin mo ba, aalisin ko siya ng padalos-dalos? Dapat narinig mo na si Reverend Mona, di ba? Kanina lang niya ako tinanggap bilang alagad niya. Sino ba ang naglakas loob na hawakan ang alagad ni Reverend Mona? Hahaha. Medyo proud ang ekspresyon niya. Natigilan si Nora at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Si Reverend Mona ay medyo sikat na figure sa kanila. Siya ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga mahiwagang kapangyarihan. Sinasabing kaya niyang ipatawag ang hangin at ulan, at kaya niyang gisingin ang mga patay. Ang mga alamat tungkol sa kanya ay mahiwaga at kakilakilabot. Kung talagang tumayo si Reverend Mona sa panig ni Virgil, tapos na. Sa sandaling ito, isang makalat na ingay ang nagmula sa labas. Naku, darating ang mga angkan ni Nora. Nagmamadaling dumating ang mga angkan para mag-ulat. Humph! Ang mga taong ito ay narito upang mamatay. Gusto kong makita nila kung gaano ako kalakas. Nag-walk out si Virgil na nakangisi. Alagaan mo siyang mabuti. Kapag tumakas siya, papatayin kita. Marahas na nagsalita si Virgil sa kanyang mga nasasakupan. Mukhang natakot ang dalawang angkan at paulit-ulit na tumango. Oo, Ginoo. Humalaklak si Virgil sa pintuan at ngumisi. Hey! Nandito ka ba para mag-wedding drink? Virgil, ibigay mo agad si Nora, kung hindi, hindi kita ililibre ngayon. Tumayo si Franco, itinuro si Virgil at nagmumura. Paano kung hindi ko siya iabot? Hehe, haharapin ko siya ngayong gabi. Isang kahabag-habag ng ngiti ang ipinakita ni Virgil. Dilat na dilat ang mga mata ni Franco. Sumugod siya at sinabing, kung hindi mo siya pakakawalan, huwag mo akong sisihin. Habang nagsasalita siya, isinusuntok niya ang kanyang kamao. Tumigil ka. Sa oras na ito, pinigilan siya ni Lito. Hindi magandang ideya na gawin ito. Puno ng paghamak ang mukha ni Franco. Boy, tama ako. Duwag ka. Haha, kahit anong sabihin mo, ginagawa ko para sa ikabubuti mo. Umiling si Lito. Dahil napansin niyang si Virgil ay may suot na tali ng butil, na tila gawa sa gering at inukit sa maliliit na kalansay. Nagbigay ng kakaibang enerhiya ang buong bracelet. Marahil ay hindi ito maramdaman ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi sila makataka sa mga mata ni Lito. Ang mga salita ni Lito ay hindi lamang nagpagalit kay Franco, ngunit ang ibang mga taga-nayon ay minamalas din siya. Tulad ng inaasahan, ang mga tao ay pawang mga duwag. Tama. Kung actress ka sa oras na ito, hindi ka maituturing na lalaki. Pinagalitan siya ng lahat. Napabuntong hininga si Lito. I advise you to retreat to the outside of the village. It's very dangerous to stay here. Enough. Kung gusto mong umalis, pwede namang umalis ang duwag mo kahit anong oras. Totoong lalaki kami, at hinding-hindi kami susuko. Umungol si Franco at sumugod patungo kay Franco. Sinundan din ng iba pang mga binata si Franco at sumugod. Ang isang grupo ng mga bastos. Ngumisi si Virgil, isang masamang tingin ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang kantahin ang inkantasyon ng tahimik. Biglang umikot ng mabilis ang tali ng butil sa kamay niya. Ah! Si Franco at ang iba pa ay biglang nakaramdam ng paghiwa ng ulo na parang sesubog na sila. Bumagsak silang lahat sa lupa. Hehe, mga walang utak. Papatayin ko kayo ngayon. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na saktan ako. Ngumisi si Virgil at naglabas ng punyal. Sa oras na ito, tumingin siya kay Lito, na nakatayo sa isang tabi, at sinabing may panunuya, dahil wala kang ginawa, lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Ililigtas ko ang iyong buhay, kung hindi ang mga taong ito ang magiging kapalaran mo. Ngumisi si Lito at dumiretso kay Virgil nang walang sinasabi. Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ni Virgil at galit na sinabi niya, anak, nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos nito, sinimulan niyang bigkasan muli ang Wild Years incantation. Mabilis na umikot muli ang string ng mga butil. Si Franco at ang iba pa sa lupa ay nasa matinding sakit. Hinawakan nila ang kanilang mga ulo at gumulong sa lupa. Gayunpaman, biglang nagkontrata ang mga mata ni Virgil. Dahil wala man lang reaksyon si Lito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at may ngiti pa sa labi. Imposible. Imposible. Paanong walang reaksyon? Umiling si Virgil at sumigaw, patuloy na umaawit ng mga inkantasyon.
Sa oras na ito, naglakad na si Lito sa kanyang harapan at sinampal si Virgil. Ah! Lumipad palabas si Virgil at nagpagulong-gulong sa lupa gamit ang mataba nitong katawan. Awkward siyang bumangon at naglabas ng mahigit 10 ngipin. Bata, how dare you hit me? Nagluwa si Virgil ng isang subo ng dugo. Ang kanyang mga mata ay lubos na namumula, at siya ay labis na galit. Bahagyang sinabi ni Lito, tama. Sinaktan kita. Ano sa palagay mo? Lumuhad ka ngayon at yumuko ng 3 beses. Pag-iisipan kong bigyan ka ng mas magaan na sampal. How dare you? Isa akong alagad ni Reverend Mona. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka niya bibitawan. Galit na galit at umungal si Virgil. Hindi siya pinansin ni Lito at muli siyang sinampal. Fu! Sa pagkakataong ito, kaunti na lang ang natitirang ngipin ni Virgil sa kanyang bibig. Halos mabaliw siya sa galit. You are dead. Hinding-hindi ka pakakawala ng master ko. Puputukin ka niya at gagawin kang masamang espiritu. Hinding-hindi ka na magkaka-reincarnate. Pak! Binigyan siya ni Lito ng isa pang sampal. Ang bibig at mata ni Virgil ay baluktot, at hindi siya makapagsalita ng malinaw. Napasigaw siya ng malakas. Tumanggi pa bang lumuhod? Ngumisi si Lito at itinaas ang kanyang kamay para muling sampelan. Kabanata 420. Hindi lumuhod si Virgil, ngunit patuloy siyang sinasampal ni Lito. Makalipas ang mahigit 100 sampal, bulok na ang mukha ni Virgil at hindi na makita ang mukha nito. Nang makita ang eksenang ito, si Franco at ang iba pa ay natigilan. Flop! Diretsong lumuhod si Virgil at umiyak, lumuhod ako. Huwag mo akong patulan. Itinuro ni Lito ang lupa. Sa tuhod mo. Gusto kong marinig ang tunog. Ang puso ni Virgil ay napuno ng ayaw, ngunit ang titig ni Lito ay natakot sa kanya hanggang sa mamatay. Bang! 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 Sa 3 mabibigat na tunog, biglang dumyugo ng husto ang noo ni Virgil. Tinapakan ni Lito ang palso ni Virgil at dinurog ito. Kasabay nito, tuluyang napilayan ang palso ni Virgil. Napasigaw siya sa sakit at halos mawala ng malay sa sakit. Nasaan siya? Malamig na sabi ni Lito. Si Virgil ay hindi nang ahas na mag-alinlangan man lang. Mabilis niyang utos sa mga tauhan niya. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo ilabas mo si Nora. Ilang sandali pa, inilabas si Nora. Lito. Nang makita niya si Lito na tinapakan si Virgil, nagulat siya. Leader ng angkan, dumating na si Reverend Mona. Sa oras na ito, isang subordinate ang tumakbo at nagsumbong ng malakas. Hahahaan dito na po ang master ko. Agad namang humagalpak ng tawa si Virgil, at naging mayabang na naman ang kanyang ugali. Anak, andito na ang amo ko. Mapahamak ka. Ipaghihiganti niya ako. Mas mabuting palayain mo na ako kaagad, kung hindi, mamamatay ka ng malungkot. Tinitigan ng masama ni Virgil si Lito. At kayo naman. Sinulyapan niya si Franco at iba pa ng masama. Narinig mo na siguro ang pangalan ng aking Panginoon. Pagdating niya, papatayin niya ang lahat ng pamilya mo, hindi pa ikaw ang banggitin. Nang marinig ito, maraming mga taga-nayon ang nagpakita ng takot na mga tingin. Ang reputasyon ni Reverend Mona dito ay medyo nakakatakot. Tumawa ng masama si Virgil. Gayunpaman, kung matutulungan mo akong patayin ang batang ito, maaari akong magmakaawa sa aking Panginoon na palayain ka. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, nagbago ang tingin ng lahat kay Lito. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay nagkasala, at sa wakas ay walang awa. Napasigaw si Nora, hindi mo ito magagawa. Masyadong makasarili ito. Gayunpaman, walang nakinig. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nanguna at tinitigan si Lito ng hindi magiliw na mga mata. Anak, pasensya na. May mga magulang at anak ako. Ayokong madamay ka. Pagkatapos, parami ng parami ang humakbang pasulong at pinalibutan si Lito. Sinipa ni Lito si Mandaragit at Ninishan, niligtas ko ang buhay mo ngayon lang, pero gusto mo akong gantihan ng kabutihan. Anak, hindi mo kami masisisi. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagkakasala ni Reverend Mona, isang taong hindi mo kayang masaktan. Walang paghingi ng tawad sa mukha ni Franco. Matagal na niyang ayaw kay Lito, dahil masyado siyang binibigyang pansin ni Nora, kaya nagseselos siya. Hindi na niya hinintay na mawala si Lito sa mundong ito. Hindi mo kayang masaktan siya. Ngumiti si Lito ng mapang-asar. Isa ka lang shabby mage. I can't afford to offend you. Mukha siyang narinig na biro. Baliw ka. How dare you say that to Reverend Mona? Umiling si Franco. Tila kayang magpakamatay si Lito nang wala siyang ginagawa. Maniwala ka man o hindi, kaya kung ipaluhod sa harap ko ang salamangkero sa bibig mo tulad ng lalaking ito.
Sabi ni Lito sa casual na tono, na para bang pinagsasabi niya kung ano ang kakainin niya bukas ng umaga. Ngumisi si Virgil at ang iba, pakiramdam na ang mga salita ni Lito ay masyadong mayabang. Haha, brat, how dare you slander me like this? Biglang may boses na puno ng sigla at galit ang nagmula sa malayo. Dumating ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na may hawak na tungkod na kahoy. Guru. Napaiyak at natawa si Virgil sa nakita nitong taong ito. Anak, narito ang aking master. Hintayin mong mamatay, ipinapangako kung mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Humagalpak ng tawa si Virgil at hiniling na mapunit niya si Lito. Shut up. Are you qualified to speak here? Diretso ang pagtapak ni Lito sa kanyang hita. Basag. Sa isang sigaw, nabali ang mga paa ni Virgil. Nang makita ni Franco at ng iba pa ang eksenang ito, namutla ang kanilang mga mukha sa takot. Hindi ba talaga baliw ang lalaking ito? Hindi ba niya na-provoke ng personal si Reverend Mona? Gaya ng inaasahan, agad na nagdilim ang mukha ni Reverend Mona. Anak, napakayabang mo. Malamig niyang tinitigan si Lito. I have to say that you can deal with the bracelet I gave you, which proves that you really have some skills. Nagkibit balikat si Lito. Binobola mo ako. Hahawag kang masyadong magsaya ng maaga. Medyo may kaya ka lang. Malayo ka pa sa likod ko. Malamig na tumawa si Reverend Mona. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Lito crossed his arms over his chest and said with a smile, "Oh. Really? Bakit hindi ako naniniwala? Okay, pagkatapos ay hahayaan kitang tingnang mabuti." Nanlamig ang mukha ni Reverend Mona. Itinaas niya ang kanyang kahoy na tungkod ng mataas at gumawa ng selyo sa harap ng kanyang dibdib gamit ang kanyang kabilang kamay, umaawit. Biglang umihip ang hangin, at sunod-sunod na nalaglag ang mga dahon. Bumaba ng husto ang temperatura, at maging ang araw ay nagtago sa likod ng mga ulap. Ang mga mukha ng grupo ni Franco ay puno ng pagkabigla nang makita nila ang eksenang ito. Lumuhad sila na may tunog na plop. Iligtas mo ang aking buhay, Reverend Mona. Lahat ay nakahandusay sa lupa, nanginginig. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Reverend Mona habang nakatingin kay Lito. Ano sa tingin mo? Bata, kumbinsido ka. Mabilis kang lumuhad, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Haha, kung lumuhad ka ngayon, maiisip kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lito. Ito ay medyo lampas sa inaasahan ni Reverend Mona. Ngumisi siya, anak, hindi ko akalain na ganoon kalakas ang kalooban mo. Sa kasamaang palad, mamamatay ka pa. Papatayin muna kita, at pagkatapos ay sisipsipin ang iyong kaluluwa. Pinupuno kita sa isang masamang espiritu na kokontrolin ko magpakailanman. Pagkatapos nito, inihagis niya sa hangin ang kahoy na tungkod sa kanyang kamay, at ang tungkod ay direktang nakabitin sa hangin. Siya ay sumigaw ng malakas, at ang isang daloy ng itim na hangin ay bumulwak mula sa kanyang malalawak na manggas. Sa kanila, hindi mabilang na mga multo at multo ang umiiyak at umaalulong, parang bahay ng kanatayan, na nagpapanginig sa kaluluwa ng mga tao. Maraming tao ang hindi nakayanan ang masamang espiritong ito at nahimatay sa lupa. Anak, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at papatayin kita ng may dignidad. Malamig na tumawa si Reverend Mona. Hindi na kailangan. Feel free to use whatever moves you have. Tahimik na nakatayo doon si Lito. Okay. Then go to death. Sumigaw ng masama si Reverend Mona. Tulad ng isang buhawi, ang itim na gas ay tumalon patungo kay Lito. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Reverend Mona. Sa kanyang mga mata, si Lito ay isa ng patay. Malapit na siyang lumunin ng kalansay ng mga multo. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpawi ng ngiti sa kanyang mukha. Biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig. Nilamon niya ang itim na hangin. Hitsek. Dinilaan ni Lito ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, may iba pa ba? Hindi pa ako busog. Sa ekspresyon na nakakita ng multo, agad na pinakawala ni Reverend Mona ang mga natitirang masasamang espiritu. Mayroong kabuoang 1,000 sa kanila. Ito ang pinaghirapan niyang maipon sa napakaraming taon. Hindi niya inaasahan na magagamit niya ang lahat ngayon. Gayunpaman, muling ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at nilamon ang lahat ng masasamang espiritu. May iba pa ba? Tanong niya ulit. Iiyak na sana si Reverend Mona. Ang masamang spirit na matyaga niyang iniligtas sa loob ng mga dekada ay nilamon ng taong ito sa 2 kagat. Mukhang hindi pa siya busog.